Sa wakas. Bakit mo ginawa yon? Ang perang ibibigay ko sa'yo, makakain ka sa kahit anong restaurant. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti lang at kumaway sa mga tao. Iyon ba? Aha. Kaya nga, tinatanggap mo ba? Oo nga. Saan ba galing ito? Marami pa ha. Okay na. Okay na. Magsimula na tayo. Ang presidente ba yun? Oo nga. Mga kababayan. Tulad ng ipinangako, nandito ang ating Pangulo. Tulad ng alam mo, ang ating mahal na Pangulo mahilig siyang tumulong sa mga tao. Pangunahin. Mga imigrante, tulad nitong dalaga dito. At, mabuti. Hindi mo alam ang kamanghamanghang balita na mayroon akong sasabihin sa iyo. Ang ating Pangulo, naisip, ang dalaga na ito, para mabuhay sa maruming rehiyong ito kung saan siya nanirahan hanggang ngayon. At ang pinakamaganda sa balitang ito ay siya, nakakuha siya ng trabaho. Tama na, folks, ay. Well, having said all that now, gusto kong magsalita ang ating dalaga ng ilang salita sa ating Pangulo. Akala ng mga mayayamang iyon ay kaya nila akong suhol. Ngunit nag-cruise ang landas nila sa maling mga walang tirahan. Ay, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, sa aking Pangulo. Ayon kay, ay nakatulong sa akin. Gusto ko rin sana sabihin na, sa oras na iyon ay nanatili kami, malapit na, at nagmahal kami. Ay, tama na, folks. Oo, magkakaroon ng magandang kasalan. Pero yun lang para sa araw na ito. Higit pang impormasyon na ipapasa ko sa iyo mamaya. Salamat po sa inyo. At ganoon lang, papunta na ako sa pagiging First Lady. Pero sa hindi ko alam na dahilan, hindi ako natuwa dito. Ang pangalan ko ay Magdalena. At yan ang love story ko. Excuse me, Magdalene, pwede ba akong pumasok? Malinaw na. Magdalena. Gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Para sa interview na iyon na isang kabiguan. Huwag kang mag-alala, Mr. President. Alam ko na ginagamit ng Panginoon ang mga tao tulad ng paggamit niya sa akin ngayon. Hindi naman yun. Kaya lang ako. Hindi ko naisip na magpakasal sa isang babaeng walang tirahan. Ako si Marlene Moro at hindi ko na rin kakanta ng happy birthday sa iyo. Kumusta ka na? Ano? Ay. Nagkaroon ba ng gulo sa buhok ko? Hindi naman yun. Sa sandaling iyon, ang dalawa sa amin, nagkatinginan kami sa mga mata ng isa't isa at malamang ay mukhang mag-asawa sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi lahat ng ganyan ang nakita nila. Ang ganda ng moment. Ito ay isang mahusay na larawan para sa kampanya. Pero una, kailangan kong babalaan ang Pangulo na maghugas ng kamay. Ganun pa man, ikaw, hinipo ang buhok. Ito na ang... Gilson, gusto ko po sana itanong. Mr. President, hayaan mo akong gawin ang aking trabaho. Kasi, napakaganda ng bayad mo sa akin para dito, di ba? Ngayon tanghal iyan na. Excuse me, Magdalena. Nagtataka ako. Ano na ang nangyari sa'yo? Kung hindi kita inalis sa kalye. Yung basurahan. Kakain sana ako ng piraso ng ham ko kapag gutom na gutom ako. Tulad ko ngayon.
Mr. President. Salamat po sa inyo. Ano ba ginagawa mo? Walang kumakain sa harap ng Pangulo. Maaari mong kumain ng Magdalena. Ano ba ginagawa mo? Sa pamamagitan ng kamay, mano-manong gagawin mo ba ito? Hindi kami ganoon ka-fresh sa kalye. Kumain kami sa kung ano ang mayroon kami. Pero hindi naman sa kalye, di ba? Nasa ibang lugar ka na. Gilson. Hayaan mo na siya. Wala namang nanonood. Hindi ko hinahayaan ito. Hindi sinasadya. Hindi ko na maalala na niyaya kitang mag-lunch kasama ang Pangulo. Narito ang presidential table. Kumakain ka sa kwarto mo. Gusto ko talaga sumigaw sa Pangulo. Hoy, tingnan mo. Siya ang nagkokontrol sa iyo. Pero parang nagsisimula na siyang maunawaan. Kahit papaano. Gilson. Ano ba ginagawa mo? Tigilan mo na ito. Mr. President, tingnan mo ang tiyan mo sa labas ng jacket mo. Alam mo na walang gusto sa isang sobrang timbang na Pangulo. Ngayon, pagbutihin mo na ang mukha dahil bukas ang malaking araw, di ba? Bukas ang araw ng kasal mo. Tara na nga. Martin. Dalhin mo dito. Bagamat hindi niya kami makita sa maghapon. Ang aming gutom sa nocturnal ay kalaunan ay nagdala sa amin ng sama-sama. Ano ba ang ginagawa mo dito? Kumakain ako ng cookie. Pero hindi malalaman ni Gilson, ha? Okay na. Wala akong sinasabi sa iyo. Kung ikaw, share mo sa akin. Okay, kung gayon, maaari kang kumuha ng isang. Ako ang presidente at maraming umaasa sa akin. At hindi ko man lang kayang kumain ng cookie. Ako ay walang tirahan. At, hindi ako makakain. Walang wafer. Lahat ito ay dahil kay Gilson. Kaya lang naisip ko na mas magiging presidente ako ni Gilson. Ngunit, minsan ginagawa niya ang mga bagay na ako. Hindi ko gusto ito. Kaya't paalisin mo siya. Hindi naman ganoon ka-simple. Si Gilson ang may kontrol sa lahat. At hindi ko alam kung kakayanin ko ba kung wala siya. Mr. President. Kapag ako, tumawid na ako sa hangganan. 15 years old pa lang ako noon. Nanatili ako. Mag-isa ka lang. Walang pagkain, walang gamot. Walang pamilya. At kusa akong tumalikod. Naniniwala ako na kaya mo ito. Sa tingin mo ba talaga? Mr. President, gusto ito ng mga tao. Isang tapat na tao. Mabait ang puso. At naniniwala ako na ikaw. Mga taong katulad mo. Sa sandaling iyon, wala na ang Pangulo o ang walang tirahan na babae. Dalawa lang ang tao na tapat. Sa isa't isa. Mabuti na lang. Bukas lahat ay gustong gumawa ng mga video at larawan sa aming dalawa. Magkakaroon ka ng iyong pagkamamamayan. Ay magiging malaya. Ikaw din ay maaaring maging malaya. Maaari mong kumain ng maraming crackers hanggat gusto mo. Sa tuwing gusto mo. Hindi ko na maalala kung gaano katagal kami nakatayo doon at nag-uusap. Parang tumigil na ang lahat. At kaming dalawa lang ang naroon. Alam mo kung ano ang tawag nila dito. Mga taong gusto mo. Hindi. Nang murang mga mura. Yung tipong ginagamit mo lang at wala kang ipinagkakaloob, alam mo ba? Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay maakit mo ang Pangulo? Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko na ang munting laro mo. Pero alam mo na, ako lang. Pwede ko po kayong bigyan ng citizenship. Hindi ito makakatulong sa iyo sa lahat. Ako lang. Pwede ko na ibigay sa inyo. O tanggalin mo na lahat. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko, na ikaw. Tikman ang iyong katapatan. Para sa iyo na maghahangad ng katapatan ng isang daga na tulad mo.
Hayaan mo ipakita ko sa iyo kung sino ang daga. Hayaan mo na ako. Tigilan mo na ito. Ano ba ang nangyayari dito? Walang hindi. Medyo nalilibang lang ako sa isang ito. Batang babae sa kalye. Sinubukan niya akong agawin. Gilson, dumating na. Ang kanyang karera bilang katulong sa pagkapangulo, nagtatapos na ngayon. Hindi. Sino ang nangunguna mula ngayon? Ako na nga ba? Kung kokontra ka sa akin, sisira ko ang reputasyon mo. At saka, makakalimutan mo na ang second term na yon. Gawin natin ito. Pumunta ka sa kwarto mo. Pumunta sa pahinga. Medyo pagod ka na. Bukas may malaking araw ka. Kinailangan kong kumbinsihin ng Pangulo na huwag akong pakasalan para iligtas ang sarili niya. Kahit dahil dyan tuluyan akong pinatalsik sa bansa. Congratulations, Mr. President. Pwede kang umupo sa tabi ng asawa mo. Mga kababayan, present tayo ngayon upang mabuklod ang unyon ng dalawang ito para sa pag-ibig. Pakiusap. Huwag mo akong pakasalan. Hindi ko kaya yon. Kung ako nga, papaalisin ka sa bansa. Huwag mo akong alalahanin, Mr. President. Alam kong kaya mo. Huwag hayaang kontrolin ng sino man ang iyong buhay. Nakita ko sa mga mata na iyon na naiintindihan niya ako at hindi na siya maimpluwensyahan. Tatanggi siya sa kasal. Pero, Kaya nga, Marcelo Moreira de Noves, tinatanggap ng Panginoon ang ginang Madeleina Soares bilang kanyang lehitimong asawa. Oo nga, Mrs. Madeleina Soares. Ang ginang ay tumatanggap. Ikaw, Marcelo Moreira de Noves, bilang kanyang legal na asawa. oo nga, tinanggap na. Napakahusay, kung gayon. Ipinapahayag ko sa inyo, asawa na, at babae. Pwede ka na mag-kiss. Gusto kong magpasalamat sa lahat pero natapos ang press conference ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Sa katunayan, sana magtagal ka pa, please. May idedeklara na ako. Mr. President, hindi ngayon ang tamang panahon para mag-improvise. Tumahimik ka na. Nais kong iparating sa lahat na tinatanggihan ko ang aking kandidatura para sa ikalawang termino. Pero ang pangarap niya ay maging presidente. Hindi ka magiging anumang bagay kung wala ako. Pupunta na ako. Enjoy ang honeymoon kasama ang aking magandang asawa. Dude, mas gusto ko pa magbenta ng biskwit kesa ang pagiging walang karakter na pangulo. At walang halaga sa iyong mga utos. Hindi mo kaya. Hindi ka magiging anumang bagay kung wala ako. Ang aking pag-ibig, huwag kalimutan na sa aming kasal. Sinisiguro ko na ang buhay ko. Kaya kung gusto mo, para maging presidente na naman, pwede ka sa bansa ko. Kakain ba tayo ng biskwit, aking pag-ibig?